medyo kami natatagalan, almost nasa 20 minutes na kami naglalakad sa kasalukuyan. At ayun nga, naligaw daw kami, sabi ni Kuya. Tuloy-tuloy po tayo para alamin natin ang katotohanan na nagganap o magaganap o titingnan talaga natin kung ano yung katotohanan, dahil patuloy tayong magbabalita ng ayon sa katotohanan na ating nakikita at nararamdaman. Yan, medyo malayo na. Almost nasa half hour na din tayo naglalakad. At kanina naligaw tayo, pero tuloy-tuloy din po tayo. Ngayon narito na tayo sa area ng mga pinutol at binalatan na mangroves. At kasama ko pa rin yung barangay tanod dito. At titingnan po natin kung ano talaga yung sitwasyon. Dahil yung mga pinasa sa atin ay more picture, videos, mas mabuti na tayo mismo nakakakita para alam natin yung katotohanan. At ano nga ba ang ginawa ng barangay, at syempre ano yung mga proseso na kanilang pinagdadaanan sa kasalukuyan. Tara po, atin munang bisitahin. Ito po, nagsusot na tayo. Yan po, kung makikita ninyo, actual na po ninyo na makikita. Dito po yung mga nauna. Porbe, masakit sa paa. Ang lalaki naman. My God. Ang kamaingay. Yan, ito po mismo yung makikita ninyo dito sa lugar na ito. At ipapakita ko sa inyo yung isa sa pamaraan ginawa nilang pagpatay. Kuya, dito. Ano pong kahoy nito? Dito nga po kayo. Libato, sir. Libato. Ah, libato. Ginagawang haligi ng bahay. Ayun, libato pala, hindi lipata. Libato po ito. Kung makikita ninyo itong ganito kalaking kahoy,
ay almost how many years na. Tapos ito. Uy, laki niyan. Ito yung pinakamalaki ah. Dito ka po, sir. Sabi ko kayo, sir, magbotak ako. Sino daw kayang kampag? Hindi mo alam na kahapon eh. Wow! Ito, makikita niyo. Ganyan pa kalawak. Kaya naman yun. Hindi mo lang mapansin na lang kat wala inuutan yung iba. Abe, anong ginawa nilang pagpatay dito? Putol balatan eh. Pala yun. Ito kuya, hanggang dun pa ito. Ano? Oo. Tapos, Medyo pulo-pulo nga lang po siya yung pagkakabawas. pero makikita po talaga natin kung gaano talaga tinanggal ang kahoy, kung paano talaga pinatay. At yung pong sa una pa po tayo. Ganun po. Yan, almost hanggang doon sa dulo yung mga pinatay na bakawan. Lalo po ito kung may drone. May kuhan drone. Ito po. Ano? Por Diyos. Ito po. Yan yung pamamaraan na ginagawa nila pagpatay. Pa rin. Dito, Kuya Marvin. Hinawan mo ako maliit, malaki. Pag nakakita. Ito yung pamamaraan na ginawa nila. Okay na. Yan. Ngayon po, kasama ko. Ano pong pangalan niyo, Kuya? Renante Ortiz po.
Yan si Kuya Rinante Ortiz, ang isang barangay tanod dito na pinasama na sa atin ng barangay captain Abalya para nga bisitahin itong lugar nito. At yung mga nadaanan natin, sobrang nakakalungkot ang nangyari. At nakakadurog ng puso. Sa kabila ng patuloy na pagtatanggol sa kalikasan, makikita mo yung ganitong sitwasyon. Nakakaiyak dahil ito po ay hindi lang para sa sarili natin, kundi para ito sa mga susunod na henerasyon. Ito ba kuya, mas malawak pa itong mga hindi natin napupuntahan? Malawak ito sir. Parang nandito lang tayo sa Pantalangay. Bunganga. Ngayon, gaano ito kalawak na posible nga na ayon doon sa balita sa atin o pinasa sa ating report, ito ay almost hindi lang 1 hanggang 3 or posible po pero wala pa tayong pagpapatunay na ganun kalawak, mga 6 hectares. At yun din po ang atin ding alaman sa DNR kung ano talaga ang ginagawa na nilang hakbang dito at mga hakbangin na ginawa at gayon din ng Municipal Environment and Natural Resources ng bayan ng Bordayas. Kaya po, abangan po ninyo ito at tuloy-tuloy tayong maghahatid ng balita. Sa magandang araw po sa inyo lahat, ngayon po ay pinasyalan natin ng isa sa forest destruction. Kung ang pinapakita natin sa mga nakaraan ay forest mangrove, ngayon naman ipinapakita ko naman sa inyo ang forest destruction na naganap sa isang lugar. At ito po ay patuloy na pinag-aaralan, pinapatuloy na ginagawa ang paraan para mapanagot ang mga taong may kagagawa nito. Sa kabila ng patuloy na pagnanais ng pamahalaan na maisaayos ang ating kagubatan, lalo higit ang ating mga mangroves area, ay ganito naman yung nangyayari. Papakita ko lang po sa inyo. Ilan lang po ito, ilan lang sa bahagi. Ito po, kalunos-lunos na pangyayari ang ganitong nakikita natin. Isa sa pamaraan na kanilang ginawa ay ang pagputol nito at ang pagbabalat sa katawan. Kung makikita po natin, itong malaking punong ito ay pinatay sa pamagitan ng pagtatanggal ng balat. Kaya patuloy po tayong nananawagan sa ating pamahalaan na sana ay tuloy-tuloy na mapangalagaan ang mga mangroves area at ang ating kalikasan. Kaya po nananawagan tayo sa mga mamamayan, maging concern po ang bawat isa. Kung may mga pangyayari bago pa lang sinisimulan, ay magmalasakit na kayo na ipaalam sa mga gumagawa ng ganito na mali ang kanilang ginagawa. Ito sa pagtatensya ko dahil sa mga nakita natin ito, hindi lang ito ilang buwan, posibleng ilang taon na ang naganap dito sa usaping ito. Patuloy nating mahalin ang kalikasan para sa susunod na henerasyon at tuloy-tuloy na mapayabong ipamana natin ang kagandahan at kaayusan ng kalikasan.